Salamat po sa mga taong nagbabahagi ng salita ng Diyos sa social media. Lagi ninyong sineshare yung mga homily namin dito. Salamat sa inyo. Both devotions to Our Lady invites us to pray the Holy Rosary, a prayer very close to our hearts. And it is also interesting that since yesterday, and that will continue tonight in our reflection on the Gospel, we have the same theme of prayer. If you still remember, last night we heard and reflected on the Gospel wherein the disciple asked Jesus, "Lord, teach us how to pray." They observed the Lord in prayer, and just like most of the rabbi, they too wanted to learn from Him how to pray. Maganda rin po sigurong balikan at alalahanin paano nga ba tayo natutong magdasal. Sino nga ba ang nagturo sa ating magdasal at nakapaglapit sa atin sa Diyos? I was reminded when I was still a young boy, I would normally at evening time ask our mother, "Mami, ipagdasal mo nga po ako." And my mother would say a prayer, not only for God to hear, but also for me to hear, and for me to be assured that she really was praying for me. And I would like to believe it started my own prayer life, learning how to pray, how to call to God, especially how to ask for His help. Siguro tayo rin po, may mga tao na nagturo sa ating magdasal. Magulang, lolo, lola, tito, tita, mga madre sa eskwelahan, sana mga pari sa simbahan, mga katekista o kaibigan. At maganda rin na maalaala natin sila upang tayo rin sana patuloy ding makapagturo naman sa iba, lalo na sa mga bata, kung paano magdasal. Napakagandang makita kapag ang mga bata marunong ding magdasal, at mas lalong nakasasaya kung alam natin bahagi o isa tayo sa mga nakapagturo sa kanilang manalangin. Tonight, we continue reflecting on the theme of prayer, and the Gospel teaches us certain dispositions how to pray. The first disposition is for us to be persevering and persistent. Masugid, masigasig sa pananalangin. Perseverance because we are convinced that what we are asking for will be granted us. Our dreams, our goals, even our destiny, these are achievable. We will receive them from God, to whom we are addressing our prayers. We are persistent, masugid. We will not give up easily, even if it would mean repeatedly praying. Inuulit-ulit yung ating mga hiling hanggat hindi ito
nakakamit. We are inspired, for instance, with the story of the Syrophoenician woman who once came to the Lord asking for healing for her daughter. Although initially the Lord seemed to ignore her, but because of her persistence, finally she received the favor and her daughter was healed. Ito rin po yung tema nung kwento na narinig natin sa unang bahagi ng gospel. Kwento ng magkaibigan, dumating sa hating gabi ang bisita. Ang isang kaibigan pumunta sa isa pang kaibigan, humihingi ng tinapay para maipakain sa kanyang bisita. And the gospel, the story mentioned, even if he will not get up to give him the loaves because of their friendship, he will get it up to give him whatever he needs because of his persistence. Sa kanyang pangungulit, sa kanyang pagiging porsigido, makakamit din yung kanyang hiling at pakiusap. At alam ko po, dumarating sa buhay natin na nandoon tayo sa ganoong disposisyon. Lalo na sa mga pagkakataon na iwala na tayong ibang makakapitan at malalapitan kundi ang Diyos. At madalas ito'y ginagawa natin sa tulong ng pagdarasal ng Santo Rosario. Kapag naubusan na rin tayo ng mga salita, hindi na natin malaman paano ko ba sasabihin sa Diyos yung aking mga hiling. Kadalasan, babalik tayo sa mga butil ng Rosario at sa tulong nito, mulit-muli nating uulitin at ilalapit sa Panginoon ang ating hiling at pakiusap. Persevering and persistent. The second disposition is that of filial trust. Ang pagtitiwala ng isang anak sa kanyang magulang. Sinabi ng Panginoon, walang ama na magbibigay, and for that matter, walang magulang, ama o ina, ang magbibigay sa kanyang anak ng bagay na makasasama. Hindi niya ito bibigyan ng ahas o alakdan kung ang kanyang hinihingi ay pagkain. At dito, sinabi ng Panginoon, kung ang ating mga magulang ay hindi tayo matitiis at ibibigay sa atin ang mga bagay na makabubuti sa atin, gaano pa kaya ang Diyos kung saan tayo lumalapit at tumatawag. That disposition, gaya ng isang anak na sa huli, matapos niyang gawin ang lahat, sikapin na magawa ang mga bagay sa kanyang kakayanan, sa kanyang lakas, di po ba pag hindi na natin kaya, kahit ngayon na matatanda na tayo, kadalasan sa magulang pa rin tayo tatakbo at lalapit. At yun ay isang magandang larawan nung relasyon natin sa Diyos. Tatakbo tayo sa Kanya, hihiling gaya ng isang anak na nagtitiwala na ang magulang, hindi ako pababayaan, hindi ako tatanggihan. And then finally, the gospel added another important element when the Lord said, "How much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him?" Totoo, ibibigay sa atin ng Diyos yung makabubuti sa atin. Ito man yung ating aktual na hiningi, o minsan ay Kanyang papalitan ng mas mabuti at mas maganda. Pero paalala ni Jesus, sana wag lang tayong makulong doon sa mga inaakala natin na kailangan at mahalaga sa atin. Dare to ask for the Holy Spirit.
because even the Spirit, God will share to us, will give us. And when we have the Spirit, He will be the one to guide us, so that in the end, we would truly realize what is important, what is helpful, what we truly desire, what we truly need. So that sa huli, hindi na lang tayo hihingi sa panalangin ng mga bagay na gusto natin, kundi gaya ni Jesus, gaya ng ating mahal na ina, we would be ready to surrender everything. Not my will, but your will be done. Hindi na lang kung ano ang hinihingi ko, kundi dahil alam ko na mas alam mo ang makabubuti sa akin. Mangyari nawa ayon sa iyong kalooban. It is our hope that as we continue this beautiful devotion of praying the Holy Rosary, where we would always have our Blessed Mother with us and for us, teaching us how to pray, leading us to her Son, Jesus, teaching us how to, in the end, put our trust to God, welcoming His will for us. May this beautiful devotion continue to teach us and help us to pray. And may our prayer deepen our relationship with God bilang Kanyang mga anak at ang Diyos bilang ating Ama na tunay na makapangyarihan at nakaalam ng makabubuti sa atin. We thank the Lord for the gift of the Blessed Mother, and we entrust ourselves to her as we pray and seek the Father's will.